Ikaw ang aming katagumpayan at buhay. Panginoon, pinupuri ka namin sapagkat Ikaw ang nagturo sa amin kung paano kaming mamuhay na may kasiyahan. Mabuhay, Panginoon, na hindi nananangan sa anumang mga bagay ng laman ng sanlibutan, kundi umasa at magtiwala sa iyo. Naranasan namin, Panginoon, ng mabigo. Naranasan namin, Panginoon, ng maghirap. Naranasan namin, Panginoon, ang kalungkutan. Naranasan namin, Panginoon, ang laman ng sanlibutan. Ngunit nang ikay aming naranasan, walang kasing katulad ang iyong kabutihan sa buhay namin. Patuloy niyo po kaming iningatan. Patuloy niyo po kaming ipinagtanggol. Patuloy niyo po kaming inilaban sa lahat ng bagay. Kaya't ang salita mo ang siya nagpoproteksyon sa buhay namin at nagtuturo sa tagumpay ng buhay. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy, O Diyos, ipahayag mo ang tamang pamumuhay sa ikakatagumpay ng buhay namin at ikalalago ng aming pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng matatag na pananampalataya na siyang magiging puhunan namin upang kami ay magtagumpay, na siyang pinagkukunan ng aming kalakasan. Lalaban kami, Panginoon, sa anumang bagay ng crisis sa buhay, anumang paghihirap, anumang karamdaman. Basta't ikaw ang Diyos ang magbigay sa amin ng pamamaraanan na katagumpayan. Ipagkakatiwala namin, Panginoon, ang lahat ng bagay sa iyo at kami susunod habang nabubuhay. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Yung palakpak na may puhunan. Amen. Gusto niyo ba kayo yumaman? Ayan. Yung palakpak na yan. Mga kapatid, ating natunghayan ang mabuting balita ng ating Panginoon mula po sa Philippians chapter 4 verse 17. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 17, not that I seek the gift itself, but I seek for the profit which increase to your account. Sa ngalan ng Panginoon, sa ngalan ng Panginoon, huwag na ako nabasa. 4:17, sa Tagalog na malihag na sa hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. Maaari na po kayo magsuko, mga kapatid. At napakaganda po yung ating binasa. Sa Tagalog ay ang ginamit dito ay reward o gantimpala. No? Sa Tagalog, ang sinasabi niya, kasi sa Filipos chapter 4 verse 17, hindi sangad kong lagi tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko'y makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ito ay sa version na tinatawag natin mabuting balita, Biblia, MBB. Dito naman sa saling English, sabi niya rito sa NASB, kapatid ko kay Kristo, not that I seek the gift itself, that I seek for the profit which increases to your account. At ang ginamit naman niya rito ay salitang account. At ang salitang account, ano sa Tagalog niyan? No? Account. Talaan. No? Talaan. Kasi ang pinag-usapan dito ay hindi yung sitwasyon. Kundi pinag-usapan dito ay yung magiging balik sa kanila ng kabutihan ng kanilang ginagawa. Ng kabutihan. Kaya, sabi niya rito, increases to your account. No, parang tinatawag yung bank account ang dating. No? So, ibig sabihin kapatid, the St. Paul ay nagsalita siya, sabi niya, ay gumamit siya ng tatlong bagay ng pananalita. Paul begins to talk about that how person may have proof that will to abound to their account. Ang ginamit yung salita, kapatid, yung salitang fruits, salitang abound, salitang account. At kung titingnan natin, yung salitang fruits, ay hindi ito'y tumutukoy sa food. No? Kasi kapag ginamit natin yung salitang sa Greek, yung karpos, kapag karpos, ito'y tumutukoy sa food. Hindi ito'y tumutukoy sa food. Ito'y tumutukoy sa naging result, no? Yung outcome. Pag sa English ay salitang fruit. Pag fruit ang tingin natin at instinct agad natin is pagkain o frutas o bunga. Yung bunga, kapatid, na ito'y tumutukoy sa ibinunga, yung result sa English, yung naging outcome ng iyong ginawa. Kapag gumawa ka ng mabuti, meron kang magandang ibinubunga. No? Hindi kinakain yung magandang ibinubunga. Kumbaga, ito ay
babalik sa iyo. So, yun ang tinutukoy ni St. Paul, na may kabutihan na ibabalik, ibinubunga sa iyo ang lahat ng mga bagay ng kabutihan. At sinabi niya kapag niya rito, yung salitang kapatid ko kay Kristo, yung abound, no? Na kung saan ay daragdagan sila, mag-i-increase sila, mag-multiply, abound, no? Dadami siya, kapatid. O baga, yung isang prutas magiging mabunga, magiging yung abound, mahangin, no? Sa kabutihan ng kanyang ginawa, no? Ibig sabihin doon, kapatid ko kay Kristo, ito ay magiging prophet. Parang gano'n ang dating. Yung isang bagay na ibinigay mo, bumalik ng 100 folds. No? At meron pa siya sinasabing the words of account. Kapag sinasabing account, kapatid ko kay Kristo, meaning, ito yung isang term meaning ng record. No? Talaan, yung salitang account. Talaan. Halimbawa, ikaw ay nagpunta sa bangko, meron kang account. No? Passbook account. Talaang libro ba yan? Ha? Yun, bank book, yan. May talaan ka doon na kung magkano na ang iyong naihulog. So, ibig sabihin, ito yung tinatawag na heavenly record. Ngayon, kapatid ko kay Kristo, tinutukoy namang heavenly record, ito yung talaan na nasa langit. Isang record na lahat naging halaga ng iyong pamumuhay sa iyong paglilingkod sa Diyos. Yung salitang halaga, gaano bang halaga ang mga sakripisyong ginawa mo? Hindi nalilimutan mo siya. Lahat ay nakikita ng Panginoon yan. Kaya ang tanong, gusto niyo bang pagkatiwalaan tayo ng Diyos ng malaking puhunan? Amen! Aba, maganda yan. Balikan natin si Paul. Ito'y kagandahan kay Paul. Si Paul kasi nakulong. Sa kabila ng kanyang pagkakulong, kapatid ko kay Kristo, siya'y tinutulungan ng mga tao. Kaya sumulat siya sa mga taga-Pilipos, ang kanyang pagsulat sa mga Pilipos, dahil nakakulong siya, siya po'y sinusuportahan ng mga taga-Pilipos sa mga pinansyal para siya ay makasurvive doon sa loob ng kulungan.